Di ba narinig yun naman yung kwento niya? Nagbibilin siya. Ang sabi pa nga ng word ni Mamanlet, Bisaya, nanunugon na ba? Nagatugon sa Ilonggo, naghahabilin. Na, I hope makalabas ng maayos na Pangulong Duterte dahil nga noong June 12 ay nag-file na nga ng ICC ng interim release, which is, alam ko rin kung saang bansa siya pupunta. I know, parang hindi ko pwedeng sabihin. Right? It's fake news yung tungkol sa Malaysia, sinasabi nila. So fake news yan. At naku, mga reaksyon na yan na po ang sinasabi natin dyan. Naghahabilin na po ang Pangulong Duterte kay Madam Manilet Abansenya. Nakakalungkot po, no? Kasi mga ka-reaksyon, alam po natin na 80 years old na ang Pangulong Duterte. Ngunit ito nga si Bongbong Marcos, itong administrasyong ito, parang akala nila biro-biro lang kapag ang Pangulong Duterte o pag may nangyaring hindi maganda sa Pangulong Duterte at umuwi siyang malamig na bangkay. Si Senator Soto, parang biniblame kayo sa hold up ng impeachment trial. Ito, pag-usapan po natin ngayon mga ka-reaksyon, si Dait Bulagaboy, si Tito Soto, oo, hachache, si Tito Soto, nagmamagaling si Tito Soto eh. Si Tito Soto, oo, yung abogado na hindi naman abogado. Ginagamit pa niya si Miriam Defensor Santiago, kunyari tinuruan siya ni Miriam. Yung gustong maging Senate President. Oo, si Tito Soto. Walang wala naman tutukan na hold up. Tapos dapat daw. Sir. Pakinggan po ninyo dito si Escudero, susupalpalin niya si Soto. Hindi pa nga nakakapasok ng 20th Congress, gusto na maging Senate President. Meron daw mga tumatawag kay Tito Soto na gusto siya maging Senate President. Paabot nga yung Pepsi ko, nasa yung Pepsi ko. Hindi din Pepsi ko. Gusto po ba ninyo ng Pepsi? Ito Pepsi. Ang sarap ng Pepsi. Si Senator Soto, parang biniblame kayo sa hold up ng impeachment trial. Wala naman tutukan na hold up. Tapos dapat daw, on the same day na natanggap yung article of impeachment, nirefer sa Committee on Rules. Alam mo, siguro tulad kayo, hindi ko alam ang ibig sabihin ng bushwhack. Bushwhack ka, Soto! Bushwhack ka, bushwhack! Alam ko kung pinanalas ko ng tama. Binushwhack ko daw ang impeachment. Tinignan ko sa diksyonaryo, ibig sabihin ng bushwhack. Attack by surprise from a hidden place. Inatake ko ba ang impeachment? Hindi. Sinunod ko ang batas. Sorpresa ba? Hindi. Dahil lahat ng ginagawa ko, sinasabi ko muna bago ko gawin. Pangatlo, mula sa tagong lugar, bahagi ng trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado at bahagi ng 19th Congress na pagpasahan ito sang-ayon sa approval o assent ng aming mga kasamahan. O di ba walang bushwhack, oy! Tito, the bushwhack Soto! Sino man nagsabi ng bushwhack? Si Tito Soto? Si Tito Soto, mga ka-reaction, nangarap siya maging vice-presidente. Ngayon, hindi pa nakakaupong Senado. Gusto na niya maging Senate President. Lumitaw po ang kulay ni Tito Soto nang may balik ang impeachment dyan sa may Kongreso. Lumitaw ang kanyang kulay. Galit ng gagalahiti at nangangalit si Tito Soto nang marinig niyang ibinalik, iniriman yung impeachment, article of impeachment dyan sa Kongreso. Para yatang mali ba ang ginawa ng mga kasamaan mo? Ba, Tito Soto, respetuhin mo naman ang boto ng mayorya ng Senado. Ano ka ba? Tuta ka ba ni Tamba, Tito? Tito Tamba, ngagba, Tito Tamba, ngagba, Tito Tamba, ngagba. Ay, naku. Magkakatunog nga naman, no? Ang mas tanong ko ay, parang kami yata yung binuswak niya. Ako at ang Senado. Tinira kami at kinampihan ang Kongreso. O, di ba? Tinira sila. Si Tito Soto, tinira yung mga senador at kinampihan niya yung Kongreso. Ikaw pala ng buswak Tito Soto The Tito Buswak Soto, The surprise boy. At bahagi ng 19th Congress na pagpasahan ito
sang-ayon sa approval o assent ng aming mga kasamahan. Ang mas tanong ko ay, parang kami yata yung binuswak niya. Ako at ang Senado. Tinira kami at kinampihan ang Kongreso imbis na ang institusyon na kinabilangan niya. Kinampihan ang impeachment. Hindi ko alam kung bakit na pinangungunahan ng Kamara at ni Speaker Romualdez. Diba, kinampihan niya ang impeachment. Si Tito, the Bushwhack Soto. Kinampihan po niya yung impeachment, mga kareaksyon. Binuswak daw siya. Binuswak daw ang mga senador, ang impeachment. Surprise attack daw. Alam mo, Tito, the Bushwhack Soto, makinig ka, Tito. Asan ba yung Pepsi ko? Pepsi ko, masarap tong Pepsi ko. Ang sarap ng Pepsi. Alam mo, Tito Soto, respetuhin mo naman ang institusyon ng Senado. Unang-una, Tito Soto, ang Senado ay laging mayorya. Kung ano ang boto ng mayorya ay masusunod. Anong klaseng senador ka, Tito Soto? At tsaka dapat hindi ka nangingialam. Hindi ka dapat nangingialam. Unang-una, hindi ka pa nakaupo, hindi ka pa Senate President. Para yatang napagutusan ka ni Tamba. Tanong lang, inutusan ka ba ni Tamba, Tito? Inutusan ka ba ni Tamba para kumahol? Inutusan ka ba ni Palaka para ngumangaw? Inutusan ka ba ni Ngagba para Ulitin natin, At bahagi ng 19th Congress na pagpasahan ito sang-ayon sa approval o assent ng aming mga kasamahan. Ang mas tanong ko ay, parang kami yata yung binuswak niya. Ako at ang Senado. Tinira kami at kinampihan ang Kongreso imbis na ang institusyon na kinabilangan niya. Tinira daw sila, Tito, tinira mo daw sila, Asan ba yung Pepsi ko? Tirahin ko nga. Mahilig ba tumira si Tito? Ito yung Pepsi ko, titirahin ko, Kung gusto mong tumira ng Pepsi, Tito, tumira ka rin. Sarap. Kinampihan ang impeachment. Hindi ko alam kung bakit na pinangungunahan ng Kamara at ni Speaker Romualdez. Imbis na galangin ang kasalukuyang Senado, pinili niyang atakihin ang kasalukuyang Senado. Nalalaman ko na mas matanda at mas malawak ang kanyang karanasan. Diba? Pero hindi naman siguro rason yun para hindi galangin at maliitin ang kasalukuyang Senado. Diba? Butata ka ngayon, Tito! Ngaw-ngaw! Butata ka ngayon, ngaw-ngaw, Dasoto! Butata! Diba, wala kang respeto sa institusyon na kinabibilangan mo. Oy, matandang Soto! Ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw! Nagalit ka dahil ibinalik ang article of impeachment doon sa Kongreso at sinasabi mong mali. Wala silang karapatang maging senador dahil nagpakita sila ng bias. Sino bang hindi bias? Hindi ka pa bias niyan? Imbes na maging neutralizer ka o pumayapa ka, ang ginagawa mo, ginugulo mo. Di ba mga kareaksyon? Bulagaan ba lang? Bulagaan na lang tayo. Gusto mo Hindi, mahilig kasi sa bulagaan si Tito Soto Yung buswak, bulagaan yan Diba, nabulaga. Binulagaan nyo kami Sinurprise attack nyo kami diba? Dito, the Bushwhack Soto. I look forward to welcoming him in the 20th Congress. Very good. But in the meantime, allow Congress to decide, and we haven't even decided yet on these matters because I reiterate my earlier position. All of these matters have to be confirmed and affirmed by the 20th Congress that he will be a part of. Darating yung tamang panahon para pagdebatihan yun sa 20th Congress dahil hindi ko sinasabi na lahat ng pagpapasa namin ay binding sa susunod na Kongreso. I've been saying that for the longest time already. Whatever we do needs to be confirmed and affirmed by the 20th Congress. Diba? Kinampihan po ni Tito Soto kasi yung Pepsi ko. Yung Pepsi ko. Masarap tong Pepsi ko malamig.
Tirahin mo yung Pepsi. Ay, tinira ko yung Pepsi. Mahilig sa Pepsi ako eh. Si Tito Soto, hindi mahilig sa Pepsi yan. Mahilig yan sa bushwak. Binuswak daw ng 19 Congress ang mamamayan. Talagang kahul na kahul si Tito Soto. O isa pa to. Kilala niyo po ba yan? Hindi yan ang barberong gumugupit ng buhok mo niyo. Kamukha ng barbero ko yan ha. Oh, yung barbero ko, pag ginugupitan ako kamukha niya, kung ano-anong kinukwento. Hindi pa nag-toothbrush. Alright. Ang pagre-remand ng Senado ng Articles of Impeachment sa House of Representatives ay isang pag-aabandona ng ating saligang batas. Di ba abogado? Di ba abogado ka, sir? Sinabi na nga ni Justice Carpio na okay lang yun i-remand, ibalik. Pero it doesn't mean na dinismiss. Paliwanag ng nila kung katarantaduhan yung article o impeachment o kagaguhan. Dalawa lang yun. Malinaw na malinaw sa ating konstitusyon na pag na-transmit ang Articles of Impeachment at ang nakalagda ay more than 1/3 at least ng mga members ng House, ay walang ibang dapat gagawin kundi agad-agad i-trial ang kaso. Oh. Pero alam mo ba na yung unang-unang impeachment, article of impeachment na pinail dyan sa Kongreso, nakasama di Laila de Saba, kasama siya, mga karyason, hindi man lang ni-repair. Hindi man lang ni-repair sa speaker. Hindi ba, hindi ba immediately sa Kongreso, pagka-file ng article of impeachment or impeachment complaint, immediately, kailangan i-report. Di ba? Anong ginawa nila? Inupuan nila. Yung pangalawa, inupuan. Yung pangatlo, yung pangapat naman. Parang alas 4, mabilis pa sa alas 4 na madaling araw. Maaga pa sa gumagatas ng kalabaw. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng trial? Ang ibig sabihin ng trial, tatanggapin ang ebidensya, iuupo ang mga testigo at ihahain ang mga exhibits. Ba't di ka magpa-brace, sir? Ang yaman-yaman mo, hindi ka magpa-brace. Ay, problema mo na yun. Ang dami kong pinapakialam. Sorry naman. Yun ang utos ng konstitusyon. Ang konstitusyon ay hindi lang po papel yan. Utos ng bayan po yan. Hindi lang pwedeng basta't-basta't ibasura o ibaliwala. Kaya kami talagang nababahala sa ginawa ng Senado. May sinasabi na kailangan para i-certify ng House kung may na-violate ng Constitution. Bakit kailangan pang i-certify? Mismo yung pagbigay ng Articles of Impeachment, yun na nga ang certification ng House na ito ang aming gustong i-file at sa aming paniwala ay matibay ang ebidensya para isuporta ito. Tingin niyo ba yung Senate parang umaabot ng upper court compared to the House which is supposed to be co-equal? Well, unang-una ha. Tama na! Masakit ka sa tenga. Oy, ano ba ang joke mo? Masakit ka sa tenga. O ito naman pagdan natin yun. Ito naman. Nagpa-file ng motion ay yung prosecution o kaya ang defense. Hindi, may motion yan. Wala kang alam. Yung isa. Yan, ito naman. Sa ngayon, hindi pa namin napag-uusapan kung ano ang magiging hakbang namin. Pero nalulungkot po kami dahil ito po ay maliwanag na paglabag sa ating saligang batas. Ang dami niyong alam na paglabag sa saligang batas, Chua. Yung bang pagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi paglabag sa saligang batas yun? Yung bang pagnanakaw sa kaban ng bayan, Chua, hindi ka pa ba nagnakaw sa kaban ng bayan, Chua? Hindi ka ba nagnakaw sa kaban ng bayan? Tinatanong, sumagot. Hindi ka mukhang corrupt, Chua. Hindi ka mukhang magnanakaw, Chua. Hindi ka mukhang Chinese, Chua. Mukha kang tirador. Tirador ng kanin lamig. Dahil wala naman po sa mandato ng mga senador ang mag-file at magdesisyon sa ganitong klase. Tama na.
Ulit-ulit na lang yan, ulit-ulit na lang, Chua, ulit-ulit na lang yan. Ulit-ulit na lang, mandato. Manda ka, paparating na si BP Sara. At sinabi din ni Yusek na isang taong manggagamit at isang taong willing magpagamit daw kayo. Yun yung description ni Yusek kasi sa inyong dalawa ni Senator Amy Marcos. Si Claire Castro na naman ba ito? Di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, at pag Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, di ba, ano sabi ko? Garbage in, garbage out. Pagdating dyan sa dalawang Castro na yan. Hindi po lahat ng Castro ha. Pwede niyong isama si Noli de Castro. Yung tatlo lang na yun, pero hindi lahat ha. Si Noli de Castro, siya po yung tatay nila. Oo, anak sila sa labas. Joke lang yun. Oy, mga kabayang Noli de Castro. Biro lang yun ha, biro lang. Huwag kang pikon. Ang pikon ay laging talo. Magandang gabi, bayan. Si Noli de Castro po, siya po yung vice president na pinaka-inutil. Hindi ako nagsabi niyan. Si Panelo na laging talo. Sinabi ni Panelo, ikaw daw yung vice-presidenteng pinaka-inutil na vice-presidente. Pero hindi naman ikaw ang pag-uusapan dito eh. Ang pag-uusapan dito, si Claire, yung pinsang buo ni Franz, na pamangkin mo. Mga ka-reaction, garbage in, garbage out. Ano gagawin natin dyan, di ba? Unit Team 2.0, itinutulak ngayon ang Duterte-Marcos tandem para sa 2028 elections. Nagbo-volunteer pa nga si Senator Robin Padilla na maging campaign manager. Itong si Senator Robin Padilla, hindi manahimik yan, no? Anong Unit Team 2.0? Anong pinagsasabi niya yung Unit Team 2.0 na Marcos, yung Duterte-Marcos? Manahimik ka nga dyan, Binoy! Si Amy ang Vice President? Puta na yan. Kahit na binoto nating senadora yan, top na, hanggang doon na lang. Wala na. Vice President, Amy. Para sa Sara-Amy tandem sa 2028. Ayon pa kay Padilla, handa siyang bumaba sa pwesto para pangunahan ng kampanya. Sinabi niya ito sa kanyang speech sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nakasama niyang dalawa sa Independence Day celebration kasama ang mga OFW. Nagulat din ako sa Sara-Amy ni Senator Robin at nung umakyat sa stage si Senator Amy at tinanong siya ni Robin, ano ba yan? Tapos sabi ni Senator Robin, basta upo ka na lang. So, hindi ko alam kung anong nasa isip ni Senator Robin. Hinamon naman ng bise si Senator Amy na iuwi si former President Rodrigo Duterte. At syempre, inimbita ko si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Matatandang inendorso ni VP Sara si Senator Amy nitong nakaraang midterm elections matapos ang pagkalas ng senador sa alyansa para sa bagong Pilipinas slate ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Dito, hindi na ako papayag dyan. Manahimik ka, Binoy, ha? Huwag mong araw-arawin yan. Itirahin kita pag inaraw-araw mo yan. Huwag ka masyadong pabibo. Binoy, i-re-elect ka namin sa 2028. Pero huwag kang masyadong magbibiro ng ganyan. Reading of the approved Unit Team 2.0. Reading of the approved motion. Ito, lilitaw po dito yung ano pangalan nito? Si Ontiveros. Mga ka-reaction, tingnan po ninyo si Ontiveros, oh. Meron siyang mini-me. Hindi po talaga si Ontiveros ang tumitimon sa kanya sarili. Si Ontiveros yata ay parang robot. Parang robotics. Ito po, Approved motion introduces unnecessary ambiguity to the already
politically charged proceedings. Ang return po ay pagsauli o pagbalik. Sa usapin ng judiciary, nire-remand ang kaso pabalik sa lower court for further proceedings. Kaya po, I cannot accept this kind of wording. It is dangerous and disingenuous, particularly when the rules of court have suppletory application. The same purpose could have been achieved by merely asking the House prosecutors to file a compliance and clarify certain issues. Wala pong remand o return sa konstitusyon. Ang obligasyon natin, try and decide. Isa po itong kabalintunaan, Mr. Presiding Officer. Meron po nagkukot sa kanya. Napag-aalataan itong si Antiveros. Ang utak niya ay ano lang. Pang kiko! Pang kiko! Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ito po si Terry Don. At ito pa rin po si Alex Baltazar. Okay, sabi namin sa inyo, talaga pong very special ang atin pong programa ngayon pong hapong ito dahil ngayon naman po ay kasama po natin isa po sa mga foremost legal luminaries ng ating pong bansa. Wala pong iba kundi si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Tony Carpio. Hi Justice, magandang hapon po, si Terry po. So pakinggan po natin si Antonio Carpio, Chief Justice Antonio Carpio, na-explain po niya mga karyasyon na kung saan ang pag-remand ay isang legal na kapamaraanan. Ito at saka si Alex. Magandang hapon sa mga viewers natin. Well, siguro pag-usapan na ho natin na Justice Tony, no? Ito pong usapin po nito pong ano bang how should we make of what had happened on Tuesday and yesterday, kahapon yung Kongreso po meron na rin pong decisive measures, no, na ginawa po. Ano po ba talaga ang estado na ng impeachment? Is the impeachment alive and kicking, and will it actually cross over from the 19th Congress to the 20th Congress po, Justice? Yeah, well, my opinion is the impeachment is alive and it will cross over to the next Congress. Dahil hindi naman dinismiss, sabi ng order ng Senate ng impeachment court, no, according to the order of the presiding officer of the impeachment court, there is no dismissal. At saka they just served summons on VP Sara Duterte to answer within 10 calendar days. So that means they continue to exercise jurisdiction. And sabi nila, yung remand actually is not a remand dahil sabi nila, normally if you remand, ibigay mo lahat yung kaso to the court where you remand it. Pero ang hinihingi lang nila is a certification that the House has complied with the 1-year ban. Dahil under the Constitution, you cannot file more than one impeachment case within 1 year. And they just, ang ginawa nila before yesterday, they approved a resolution that they complied with that provision of the Constitution. So, yung hinihingi ng impeachment court, andyan na, ginawa na nila. So, ang next condition na nakalagay dun sa order ni presiding officer Chis Escudero, that the House of the 20th Congress, the next House, will affirm that they are still interested in the case to continue with the articles of impeachment. And it's sabi dun sa order, it's up to the Senate of the next Congress whether they want to continue or not. So, sinasabi ng present Senate, it can cross over if the next Senate will agree. So, bottom line, the impeachment case is very much alive, and I believe it will cross over to the next Congress. Thank you.
Justice Tonino, sa usapin po ng pagko-crossover, isa nga po yan dun sa key arguments raised by the Duterte camp ni Attorney Torion sa pangunguna niya, dun po sa final nilang supplemental petition with the Supreme Court. At yung issue daw po ay yung legislative discontinuity, whether an impeachment complaint can carry over from one Congress to the next. So ano pong paglilinaw niyo roon? Well, very clear sa Constitution that doon sa article ng Constitution on accountability of public officers, nakalagay doon yung provision on impeachment. Ang nakasabi doon, public officers shall be accountable to the people at all times. Pag sinabi at all times, it can cross congresses. At all times So dapat pag naumpisahan na yung impeachment, hindi natapos in one Congress, it can cross over. At saka that is the rule in the US. Kinopya natin itong impeachment from the US. Kinopya rin ng US from UK. Ganyan din. It can cross over to the next parliament or to the next Congress. In fact, si Bill Clinton, ganyan. He was impeached by one Congress and then the trial took place in the next Congress. So that is really established already. Well, very important po, Justice Tony, at this point, kasi syempre, meron ho talaga mga agam-agam dito po sa nangyari nito pong Tuesday, particularly ito pong motion to remand or return without necessarily dismissing the case. Meron po bang constitutional surrender ang mga senador? Kasi yan po yung isa sa mga pinag-usap, parang okay, it's great that the impeachment is alive, pero parang ayaw ho nilang palagpasin na imbis na nagtuloy na lang sa trial or nagtuloy na lang sa presentation of the articles of impeachment, the present Senate, the majority of senators actually had to decide to send it back to the House. Meron bang na-impinge na constitutional duty po ang mga senador po rito? Well, first of all, dapat the senators, the senator judges should have directed the prosecution to submit the certification that there was compliance with the provision of the Constitution on the one-year ban. Pero ang ginawa nila, diniretso nila yung yung Congress. I think improper yon. But that doesn't make it unconstitutional. At saka dapat hindi ginawa ng mga senator judges yon dahil hindi nila trabaho yon. Trabaho ng defense counsel ni VP Sara. Dapat si VP Sara ang nag-raise niyan. Yung issue na yan na there was a violation of the one-year ban. Bakit, why are they acting like they are the lawyers of Sara? So yun ang mali doon. But I don't think that makes it unconstitutional. No? It's only a ground to ask for the voluntary inhibition of those senator judges. Kaya lang majority sila. So pag nag-inhibit sila, walang maghuhusga, no? There will be. And of course, Judge Carpio, meron akong sasabihin sa'yo, judge ka mas magaling ka sa akin. Meron tayong tinatawag na ano ba yun? Motopropyo? Na? Merong motopropyo bang tawag doon? Yung kaya nilang kumilos. Kaya nilang gumawa ng mga ganyan, mga katarantaduan, di ba? Ganyan din, di ba? Di ba alam mo yun? Alam mo yun? Mahanilet, kasi kahit pa paano nagkwentuhan kami, siguro yun yung nagdadala sa emotion ko. I'm praying, sana makalabas ng healthy at maayos yung Pangulong Duterte na buhay. You know? So anyway, sira ba yung Bakit? Hindi. Okay ba yung natin? Putol-putol tayo. No, hindi naman ako mahina. I'm just being myself. Kasi nakita ko si Mama Nilet nung nagsasalta siya. Ayoko lang sabayan yung emotion niya. And yung iba kasi, paano ba? Di ba narinig yun naman yung kwento niya? Nagbibilin siya. Ang sabi pa nga ng word ni Mama Nilet, Bisaya, nanugo na ba?
nagatugod sa Ilonggo, nagahabilin na I hope makalabas ng maayos ng Pangulong Duterte dahil nga noong June 12 ay nag-file ng ICC ng interim release, which is alam ko rin kung saang bansa siya pupunta. I know, pero hindi ko pwedeng sabihin. Right? It's fake news yung tungkol sa Malaysia, sinasabi nila. So fake news yan. At naku, mga reaksyon na yan na po ang sinasabi natin dyan. Naghahabilin na po ang Pangulong Duterte kay Madam Manilet Abansenya. Nakakalungkot po, no? Kasi mga kareaksyon, alam po natin na 80 years old na ang Pangulong Duterte. Ngunit ito nga si Bongbong Marcos, itong administrasyong ito, parang akala nila biro-biro lang kapag ang Pangulong Duterte o pag may nangyaring hindi maganda sa Pangulong Duterte at umuwi siyang malamig na bangkay. Alam po ba ninyo mga kareaksyon na sa araw-araw na lamang na tayo umaasa na isang araw magigising tayo na uuwi na ang Pangulong Duterte. At kung hindi man siya umuwi, mabigyan siya ng interim release mga kareaksyon. Pero mga kareaksyon, nakikita po natin dito ang kwento po ni Madam ito nga si Madam Boljak, Madam Marlica, para bagang ang Pangulong Duterte naghahabilin na po, no? Kailangan matakot dito itong administrasyon Bongbong Marcos na to. Dapat matakot sila dahil hindi po biro. Hindi biro itong nangyayari ngayon mga kareaksyon. Hindi po biro itong mga balita na ito na ang Pangulong Duterte naghahabilin na. O baka naman mga kareaksyon, kaya bibigyan na siya ng interim release kasi nakikita na po ng ICC o sinasabi na ng mga doktor ay mahinang-mahina na ang Pangulong Duterte. Bago pa po siya kinidnap at dinukot. Dinukot at kinidnap at dinala sa dahig. Mga kareaksyon, alam po nating lahat na napakahina na ang kanyang pangangatawan. At kung makapaglakad siya, talagang dahan-dahan na lang. At hindi na siya gaano nakakain. Pero mga kareaksyon, itong mga tao na ito na nasa gobyerno ngayon, para bagang ang pakiramdam nila na kapag may nangyaring hindi maganda sa Pangulong Duterte doon sa daig, ay nagkaroon na ng katarungan. Anong hinahanap nilang katarungan? Mga siraulo talaga to. Anong katarungan ang hinahanap ninyo? Para sa AJK, nasaan ang AJK? Bakit hindi nyo siya litisin dito sa Pilipinas kung merong tinatawag na AJK? Kaya lang mga kareaksyon, wala pong kapangyarihan. Wala silang kakayahan. Wala silang magawa kundi gawing ganyan. Hindi lumaban ng patas. Diba? Pakinggan mo natin ha. Ang ating signal. Mga pamilya na makikita siya talaga na hindi dito sa kulungan. Pero ang question, maaprobahan ba ito? At maayos ba ito? I hope yes. Dahil nga ang reason dito for humanitarian reason, dahil nga 80 years old na siya, mahina na siya, di ba? Although sinabi naman ng ICC, hindi daw sila kukontra sa request ni Pangulong Duterte, ngayong mapapalangga, itong pagdukot sa kanya, kontsyabahan ito, conspiracy ito ng mga bangag. So, hindi talaga natin alam kung ito ay pagbibigyan siya. Pero, yun na nga, ang sabi ni Spokes Harry Roque, ay mayroong domestic legal remedy na kung saan pwedeng mapanagot ang Dutch government dahil nung dinala ang Pangulong Duterte dito, nung kinidnap, ay yung nag-transport sa kanya ay Dutch car ba yun or ambulance. So yun yung mga pinapaliwanag ni Spokes Harry na kung ang nag-receive kay Pangulong Duterte dito pagpasok dito sa Netherlands, yung nag-asikaso ng visa niya kasi dumating siya dito, wala siyang passport, di ba? At yung nag-facilitate lahat ay Dutch government. Sa batas ng Dutch ay may pananagutan ang gobyerno na
sabwatan, okay, na pwedeng nakipagsabwatan sa mga taga-ICC, sa mga bangag. So, that's very, ano yan, legal na usapan. So, tignan na lang natin kung ano mangyayari. Pero ako, mga palangga, I'm praying niya, tama ka, Leoy, I'm praying na sana lumakas yung Pangulong Duterte. And I hope mag-exercise sa loob, magkakaroon siya ng, yung masikatan man lang siya ng araw doon. I think may mga garden yata doon na backyard na pwede siyang maglakad-lakad, di ba? Kaya nga lang, hindi na nga po siya masyado nakakapaglakad. Yun po ang problema natin, anyway, mga ka-reaction, sana po magkaroon ng magandang development sa mga darating na araw patungkol po dyan sa kanyang interim release, Kaya lang, ang kinatatakot nga po natin mga ka-reaction dahil sa kanyang edad at dahil may sakit siya, sana naman makauwi pa siya ng Pilipinas ng buhay at makalaro pa ng kanyang mga apo. Ngunit subalit datapwat bagamat kapag hindi po siya nakauwi ng buhay ng Pilipinas, umanda kayo mga